Kaya, ang isa sa mahalagang bagay na dapat na maunawaan po natin, mga kapatid, na dapat ding binibigyan ng pagpapahalaga ay yung pagkataong loob. Ang pagkataong labas, mga kapatid, itong physical body ay nangangailangan ng physical na pagkain. Tama po ba? Subukan niyong hindi kumain, tiyak. Ano mangyayari sa katawan pag hindi natin pinapakain, hindi natin pinapainom? Anong mangyayari sa katawan? Mabubuhay o mamamatay? Mamamatay. Pero mas conscious lang tayo sa physical. Ang hindi natin alam, meron tayong pagkataong loob na nangangailangan ng pagkain. Ang pagkain ito, hindi mo mabibili, mga kapatid, sa Jollibee. Pwede po bang pabili ng pagkain pang espiritual? Hindi ho natin to, mga kapatid, makukuha, amen, sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon, nandito ka. Tamang lugar ang pinuntahan mo. Sapagkat dito, sa lugar na ito, mga kapatid, ang bubusugin ay hindi po yung pisikal. Ang bubusugin po dito ay ang ating spiritual, ang ating pagkataong loob, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, praise God, na meron pong 7 statement si Jesus sa Book of John. Amen. Dito po, sinasabi po rito, sa aklat, amen, ni Juan, amen, meron pong 7 bagay, mga kapatid, na inihahayag ng Panginoon. Kung kayo po ay pamilyar sa salitang I am, the first, amen, mention, yung word na I am, ay binanggit ng Panginoon kay Moises bilang revelation, mga kapatid, ng kanyang pangalan, I am. At itong I am na ito, it was revealed, mga kapatid, sapagkat sinasabi, amen, yung berbo ay nagkatawang tao. Yung I am sa Exodus, mga kapatid, ay hindi po iba sa I am sa New Testament, mga kapatid. Amen. Pansinin po ninyo. Ang una po, mapapansin natin diyan, amen, sa Book of John yan, chapter 6. Ito naman, I am the way, I am the light of the world, John chapter 8. Amen. I am the gate, praise God, John chapter 10. Mga kapatid, nandun pa rin yan. John chapter 14, mga kapatid, praise God. At kung saan, mga kapatid, yung sumusunod na I am ay mababasa po natin sa Book of John. Saan po natin makikita? Yan po yung aklat na madaling makita kasi nandyan lang. Amen ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. So, sa 7 ito, mga kapatid, isa lang dito ang i-discuss ko. Mga kapatid, isa po rito, ang isa sa mahalaga na dapat nating maunawaan, mga kapatid, kung meron kang hinahanap sa buhay at hindi mo matagpuan sa mundong ito, mga kapatid, ang true satisfaction, hindi makikita sa mundo sapagkat ang true satisfaction ay makikita lamang kay Jesus. Amen. Kung naghahanap ka ng tunay na satisfaction sa buhay, mga kapatid, amen, makikita mo yan kay Jesus. And I am going to share with you the message of the Word of God about, amen, the Word of Life. Amen. Last week, mga kapatid, amen, salamin ng buhay, no? Praise God. Pero ngayon, salita ng buhay naman ngayon. Lahat yung magsabing salita ng buhay. Hallelujah. Praise God. So yan po, mga kapatid. John chapter 1 verse 4, sinasabi po dyan, in Him was, nasa Kanya daw ang, kaya kung naghahanap kayo ng buhay, huwag niyong hanapin sa paghahanap buhay. Saka pupunta, Mare, maghahanap buhay ako, Mars eh. Hindi natin makikita ang tunay na buhay sa paghahanap buhay. Ang paghahanap buhay, sa laman lang yan. Amen? Kinakailangan mong kumayod, kinakailangan mong kumita para meron kang pambili, mga kapatid, sa iyong pagkaing pang pisikal. Pero, ang pisikal na katawan may hangganan. Amen ba, mga kapatid? Ang katawan ay namamatay. Bakit namamatay?
Sapagkat kapag ang kaluluwa, mga kapatid, ay humiwalay sa iyong pisikal na katawan, mamamatay ang pisikal. Praise God. Pero ang kaluluwa, mga kapatid, ay hindi namamatay. Kaya kung meron tayong higit na pinaghahandaan, kung meron tayong higit na pinapaganda, hindi panglabas. Ang dapat mong pagandahin yung pangloob. Sapagkat ang haharap, mga kapatid, amen, sa harapan ng Diyos ay ang ating kaluluwa. Amen, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yan ang sabi ng aklat ng Ezekiel, mga kapatid. Amen. Yung kamatayang sinasabi doon, hindi po physical death. Ang kamatayang tinutukoy doon ay spiritual death because the word death means separation. Anong ibig sabihin ng salitang death? Separation, mga kapatid. Amen. Darating ang panahon, tandaan po natin ito, mapalad kayo kasi napakinggan yung mensaheng ito, para mapaghandaan ninyo, mga kapatid. Darating ang panahon, magsusulit ka sa harapan ng Diyos. Darating ang panahon, mga kapatid, haharap ka sa hukuman ni Kristo. At ang pangalan mo, pag hindi naisulat sa aklat ng buhay, ikaw ay ibubulit. Ang tawag doon, separation. Kasi yung hindi papasok sa langit, ihihiwalay ng Diyos, ang kanyang patutunguhan ay eternal lake of fire. Eternal punishment, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ngayon, mga kapatid, itong mensaheng ito ay napakahalaga. Sapagkat ito ay nagpapahayag sa atin ng katotohanan kung ano ang dapat na magiging higit na concern po natin. Ang dapat na higit na concern na binibigyan natin ng concern ay hindi yung pagkataong labas na siyang may buhay, mga kapatid. Amen. Ang higit na binibigyan ng pagpapahalaga ay yung buhay na pagkataong loob. Buhay na pagkataong loob, mga kapatid. Pag lumabas na po yung pagkataong loob mo sa katawan mo, mga kapatid, doon mo makikita yung hindi nakikita. Kasi nasa spiritual world ka na. Everybody say amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, swerte mo, nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, swerte mo, nandito ka. Kasi itong salitang ito, hindi mo maririnig sa eskwelahan. O mga estudyante, ang mensaheng ito, hindi nyo maririnig sa school. Hindi nyo rin ito maririnig sa mga professor nyo. Ang mga maririnig nyo sa kanila, mga secular na kaalaman. Pero ito, napakahalagang kaalaman to. Kasi ang kalamang ito ay pang-eternal life ito, mga kapatid. Everybody say amen. Praise God. In Him was life. Kaya kung naghahanap ka ng buhay, huwag mong hanapin sa iba. Hanapin mo kay Jesus. Sapagkat ang sabi, nasa Kanya ang buhay. Kaya si Pedro, mga kapatid, amen, nagsalita kay Kristo nung tinanong niya, kayo din ba? Aalis din ba kayo sa akin? Kasi may mga taong tumalikod sa Kanya, mga kapatid. Nung sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang dapat ninyong bigyan ng pansin ay yung pagkain hindi napapanis. Kundi yung pagkain hindi napapanis, mga kapatid. Amen. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Ano kayang mangyayari sa mundo kapag si Kristo ang naging ilaw natin? Wala pong bangayan, mga kapatid. Wala pong pagtatalo. Wala pong gulo na pwedeng mangyari. Kapag merong isang nagliliwanag, amen, sa lahat ng mga tao sa mundong ito, walang kaguluhan. Kung meron man, kapayapaan, mga kapatid. Praise God. Everybody say amen. Kapayapaan. Kaya yung mga tao, mga kapatid, napakaganda po ng mensahe na mga narinig namin kahapon. Ang isa sa pinakamahalaga, mga kapatid, amen, na nasa iyo kapag ikay nanampalataya kay Kristo, kahit may problema ka, you will hold your peace. Meron kang kapayapaan. Amen. Nagkakagulong mundo, hindi ka matataranta, hindi ka maaapektuhan because you will hold your peace. Meron kang kapayapaan. At ang kapayapaang yan ay si Kristo na nasa puso mo. Hallelujah. Praise God. Kaya maliwanag po, kung naghahanap kayo ng tunay na buhay, mga kapatid, na kay Kristo ang tunay na buhay. Amen. Kung ibabalik po natin, mga kapatid,
Yung isang I am na binabanggit nasa gitna, nasa sentro. Ang sabi ni Jesus diyan, I am the way, the truth, and the life. Praise God. Yung sumulat ng John, mga kapatid, ay si John, mga kapatid, na ito ay dinedeclare, mga kapatid, na yung nagsulat ay pinatutunayan na totoo. Amen, yung kanyang pahayag. Nasa kanyang buhay. Si Jesus mismo ang nagsabi, I am the life. Ako ang buhay, mga kapatid. Kaya kapag ka si Kristo, nasa iyo ang buhay. Kaya huwag kang matatakot, mga kapatid. Bakit? Nasa iyo ang buhay. Lahat ay magsabing buhay. Ito po, yung John chapter 6 verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Who Jesus is? He is the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Dalawang bagay po, mga kapatid, yung mga pangangailangan ng ating katawan. Food at saka yung tubig. Everybody say, food and water. Praise God. Ang sabi yan, I am the bread of life. Siya. Imaginein po ninyo, kung kayo'y isda, ang environment po ninyo ay tubig. Pag hiniwalay po kayo sa tubig, anong mangyayari sa inyo? Anong mangyayari sa isda kapag inihiwalay sa tubig? Anong mangyayari sa halaman pag iniwalay siya sa lupa? Anong mangyayari sa tao pag humiwalay kay Kristo? Because He is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Na kapag ka tayo ay nasa environment ni Jesus like this, we are in the environment of Jesus, mga kapatid. Why? Sapagkat ang atin pong kinakain, hindi material. Ang iniinom natin, hindi material. Ito ay spiritual na siyang totoong nagbibigay buhay. Woo! Hallelujah! Praise God! You will never be thirsty again. You will never be hungry again. Amen. Ito ay nagpapahayag ng totoong satisfaction. Amen. Ito ay iyong matatagpuan kay Jesus na nagbibigay sa iyo ng tunay na satisfaction. Kaya tandaan nyo pag umiwalay tayo kay Lord, maiba takbo ng isip natin. Maiba ang takbo ng buhay natin. Maiba ang way of life natin, mga kapatid. Why? Kasi nawawala sa iyo yung divine direction mula sa Panginoon. Tandaan po natin, kung tayo ay babalik, amen, sa true environment na pinanggalingan natin. Saan ba tayo nanggaling? Di ba? Amen, galing tayo kay Eva at Adan. Amen. Maganda yung environment nila, mga kapatid, maganda. Yes, maganda po yung environment. Kaya lang, nung sila po ay nagkasala, nawala po sila doon sa environment na kinaroroonan ng Panginoon. Kaya nagkaroon po ng kaguluhan ng tao at hindi na po, praise God, nagkaroon ng tamang direksyon ng tao. Bakit? Wala na po yung salita ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng mensahe kung anong kinakailangan po nilang gagawin sa kanilang buhay. Ang buhay ngayon napakagulo. Bakit? Iba't ibang tinig ang pinapakinggan kasi ng tao ngayon. Pero kung babalik tayo sa original, mga kapatid, the original design ng Diyos, na kapag tayo ay nananatili doon, mga kapatid, sa environment ni Lord, mga kapatid, praise God, iisang mensahe lang, iisang salita lang, iisang tinig lang ang maririnig natin. At siya ay walang iba kundi ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Tinig ng Diyos na magbibigay sa iyo ng divine, amen, revelation, mga kapatid, kung paano ka mamumuhay sa mundong ito. Praise God. Salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi ibinabalik tayo ni Kristo sa original design, amen, na pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Yun nga lamang, kinakailangang ikay manampalataya kay Jesus. Manampalataya kay Jesus. Lumapit kay Jesus, mga kapatid.
at tanggapin mo na siya ang nagbibigay ng tinapay ng buhay. Lahat yung magsabi ng amen. So, ang salita ng Diyos ay naghahayag ng buhay. Kaya kung tayo mga kapatid, spiritually speaking, kumakain tayo ng spiritual food, sapagkat napakahalaga mga kapatid, amen, na idinideclare po ng Panginoon na dapat nating maunawaan na siya yung source. Pag sinabing source, mga kapatid, walang ibang pinanggagalingan ng spiritual sustenance ng bawat isa sa atin mga kapatid, kundi siya lamang. Naghahayag mga kapatid na kung tayo ay paparoon sa Kanya mga kapatid, hindi ka magugutom at yung mananampalataya sa Kanya hindi mauuhaw at ang Panginoon ay nag-o-offer ng eternal life at satisfaction sa ating kaluluwa. Nagbibigay po siya ng eternal satisfaction sa ating kaluluwa. Hallelujah. Look at this, Matthew chapter 4 verse 4. Sinasabi ng aklat na ito, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Jesus talks about spiritual food. At ang katotohanang binabanggit dito mga kapatid ay nagre-reveal sa iyo na hindi ka lang katawan. Hindi ka lang katawan. Meron kang kaluluwa, mga kapatid. Na ang kaluluwa mo ay nangangailangan ng pagkaing spiritual. Amen. That's why Jesus said, I am the bread of life. Because Jesus is not talking about physical food. But Jesus is speaking about spiritual food, mga kapatid. Salita ng buhay. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi mamamatay ang iyong kaluluwa kapag binubusog mo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi mahihiwalay ang buhay mo sa Panginoon, mga kapatid, kapag hindi ka humihiwalay sa tunay na nagbibigay ng pagkain. At ang pagkain yan, mga kapatid, ay yung pagkain ng salita ng Diyos na kapag ito ay sinusunod po natin, mga kapatid, nagbe-benefit ang ating kaluluwa. Nagbe-benefit ang ating kaluluwa. Praise God. At kapag masunurin tayo sa Panginoon, magre-reflect yung panglabas. Amen. Sa buhay natin. Lahat yung magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Yan po yung sinasabi. At yan ay katotohanan, mga kapatid. Meron pong pagkain na kinakailangan po nating kakainin. Amen po ba? May pagkain po na kinakailangan nating kakainin. Praise God. At yan po ay ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Lalo magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Pagkain ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Amen po ba? Praise God. So, alam nyo ba nung sinabi ni Jesus yan, ang story niyan, mga kapatid, pagkatapos na mag-ayuno ang ating Panginoon ng 40 araw, mga kapatid, siya'y nagutom. Dumating ang demonyo, mga kapatid, ang diablo, at tinutokso siya. Sabi ni Satan, turn this, sabi niya, mga kapatid, Goldilocks to hollow blocks. O hollow blocks to Goldilocks. Gawin mong tinapay ang batong ito. Parang sa panahon natin ngayon, turn this stone o turn this hollow block to Goldilocks. Di ba, mga kapatid? Praise God. Pero ano sabi ni Lord? It is written, man shall not live on bread alone. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Bakit? Sapagkat ang totoong buhay ay wala sa labas, ang totoong buhay ay nasa loob, mga kapatid.
ang katawan ay dumedepende sa nasa loob. Kapag ang pangloob ay hihiwalay sa panglabas, mamamatay ito, mga kapatid. Praise God. Hihiwalay ito. Pero ang isang mananampalataya, amen, na isa sa sinabi ng Panginoon, mga kapatid, praise God, na siya yung resurrection and the life. Ayan o. Isa sa I am ni Jesus, mga kapatid, I am the resurrection and the life. Ang ibig sabihin, ang isang nanampalataya kay Kristo, kahit mamamatay ka, pero mabubuhay ka uli. At sa pagkabuhay na maguli, kapag ang iyong kaluluwa ay hindi po, mga kapatid, humiwalay, amen, sa salita ng Diyos, ikaw ay mamamatay na minsan lang. Mga kapatid, bakit? Iba po yung nabuhay na maguli, pero mamamatay uli. Alam niyo kung bakit? Anong kahulugan ng salitang kamatayan o death? Separation. Kasi yung mga tao na hindi po, mga kapatid, makakapasok sa langit, sila ay mahihiwalay sa eternal presence ng Diyos, mga kapatid. At sila po'y ibubulid sa dagat-dagatang nagniningas na apoy, mga kapatid. Praise God. That's why we need to be born twice, but not to die twice. We should born twice and die once. Bakit? Sapagkat ang mga na-born again, mga kapatid, pag sila'y mamamatay sa physical, hindi po sila mamamatay sa tinatawag na eternal lake of fire. Kasi that is the second death na sinasabi ng Scripture. Praise God. So, balik tayo, mga kapatid. Sabi niya, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. We need the word of God. We need the spiritual food, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Every time, mga kapatid, pinakikinggan mo ang salita niya, binubusog mo ang iyong kaluluwa. Every time, praise God, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Amen. Pinapakain mo ang iyong kaluluwa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi po pwede na hindi tayo nag-search o nagbabasa nito, mga kapatid. Kaya kung bakit mababaw ang pagkaunawa mo sa iyong espiritual. Bakit? Kasi hindi ka nagbabasa. Hindi ka nagbabasa. Praise God. Kung binabasa mo man ito, parang ginagawa mong pampatulog. Magbasa muna nga ako ng Bible para makatulog ako. Hindi ho binabasa ito para gawing sleeping tablet to, mga kapatid. Binabasa po ito para makuha mo ang information galing sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Hallelujah. That is God's information. Kaya kung meron lang tayong isang information na maririnig at tinatanggap natin sa buhay, mga kapatid, hindi tayo mamimislead. Hindi po tayo, mga kapatid, maliligaw ng landas. Bagkus ang salita ng Diyos ay liwanag na tumatanglaw sa ating dinadaanan. Ang mundo po puno ng kadiliman. Pero kapag tayo ay tinatanglawan ng salita ng Diyos, hindi ka liliko sa kadiliman. Amen. Why? Sapagkat nakikita mo ang liwanag, yung direksyon na iyong tinatahak, mga kapatid, praise God. Bagamat maraming mga, praise God, ahad lang sa iyo para ikay ay magpatuloy, mga kapatid. Pero meron kang determinasyon na ikaw ay magpapatuloy, amen, sa Panginoon. Kapatid, gusto mo bang magkaroon ng eternal life? Gusto mo ba, kapatid, praise God, na matanggap mo, amen, yung salita ng buhay? Sinasabi niya, ako ang salita ng buhay. Kung gusto mo rin, mga kapatid, na ikaw ay makakalakad sa liwanag, Jesus is the I am. I am the light of the world. And if you like, amen, praise God, to enter
Amen. Saan? Sa gate. Ang kaligtasan po, wala sa reliyon. Ako ang pintuan ng kaligtasan. Sabi ni Jesus, 10 verse 9, mga kapatid ng John. Kaya kung meron tayong iisang daan, iisang pintuan na dapat nating papasukan, si Jesus lamang, mga kapatid. Tandaan nyo ha, hindi pwedeng maging tagapagligtas ang tao lang. Everybody say amen. Kailanman ang tao hindi pwedeng magligtas sa kanyang kapwa-tao. Ang tao pwedeng maging bayani pero hindi siya pwedeng maging savior. For example, si Dr. Jose Rizal, marami pong nag-idolize kay Dr. Jose Rizal, ginawa ng Diyos, mga kapatid. Kaya may mga Rizalista po tayong, amen, praise God, mga kababayan po natin, mga kapatid, na dinu-Diyos na, mga kapatid, si Rizal. Si Rizal po pwedeng maging bayani. Amen? Si Rizal ba nung namatay, katulad ba siya ni Jesus 3 araw na buhay na maguli? Pag si Rizal, after 3 days na buhay na maguli, siguro pwede natin siyang gawing Diyos. Pero wala pong ganun, mga kapatid, praise God, maliban lang kay Hesus Kristo. Kaya karapat dapat po na si Jesus, amen, ang magiging tagapagligtas po natin sapagkat siya lamang, amen, ang pintuan, mga kapatid, at siya rin sasabing the way, the truth, and the life. Amen, siya yung totoong, amen, puno, mga kapatid, ng ubas. At siya yung totoong mabuting pastor ng buhay natin. At siya po yung bubuhay na maguli sa bawat isa na sumampalataya kay Hesus Kristo. Siya ang ating pangunahing bunga, mga kapatid. Amen. Kaya kung ang ating tagapagligtas, mga kapatid, ay hindi nabuhay na maguli, tama yung sinabi ni Pablo. Kung kay Kristo lang kayo mananampalataya, amen, kayo ay kahabag-habag. Pero may sumunod po na statement doon na kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay. Walang kabuluhan ang pananampalataya natin kay Kristo kung siya ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay. But because Jesus is alive, mga kapatid, amen, He is our shepherd. He is the bread of life, mga kapatid. He is the gate of our salvation, mga kapatid. Amen. And He is the only way that leads us to eternal life. Walang iba. Si Jesus lang, mga kapatid. Amen. Ang tinutukoy po ng 7 statement of Jesus. Hallelujah. Saan ka pa pupunta? Punta ka na kay Jesus. Kasi lahat ng hinahanap mo, kay Jesus mo matatagpuan. Kanino mo matatagpuan? Kay Jesus lang, mga kapatid. Kaya wala po tayong ibang itinataas dito. Wala po tayong ibang, amen, kinikilala rito, mga kapatid. Praise God. Bilang Panginoon, Diyos nating lahat, maliban kay Jesus lamang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng katugunan ng ating mga hinahanap sa buhay. Kaya kung nais mo natanggapin si Jesus, mapapasayo po yung mga pangakong ito. Yung 7 statement, mga kapatid, amen, about Jesus who is I am, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. I believe, mga kapatid, na ang Panginoon ay may kinakausap sa atin. Ang mensahe po ay galing sa Kanya. Ulitin ko po, ang pastor ay parang messenger, kartero, ngayon wala nang, kumbaga, hindi na gano yung ngayon yung kartero, mga kapatid. Kaya yung ibang post office nagsara. Bakit? Nalugi. Kasi nung nauso na yung cellphone, mga kapatid, yung mensahe po, pinapadala na lang through message, mga kapatid. Sa messenger, no, sa text box, mga kapatid, doon na lamang po pinapadala. Praise God. So, ang mensahe po, mga kapatid, para kanino po ito? Para sa mga hindi pa tumatanggap. Sa mga tumanggap na, alam mo, kapatid,
amen, nasa iyo na yan. Kaya kapag sa cell, nakakarinig tayo ng ganitong pangangaral ulit sa inyo, mga kapatid, hindi na para sa inyo yon. Yun ay para sa mga hindi pa nakakarinig. Pero kung ito'y gagawin nating reminder sa atin, mga kapatid, nagsisilbi po itong reminder. Para paulit-ulit na tayo, mga kapatid, ay nare-remind. Everybody say amen? Kaya kapatid, ang nagmamahal kay Jesus, mga kapatid, pina-priority si Jesus. If you love Him, mga kapatid, you seek first His kingdom. Amen. And His righteousness. And the promises of God, mga kapatid, and all these things shall be added unto you. Amen. Hanapin mo yung source. Huwag mong hanapin yung resources. Ang source, mga kapatid, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya kapatid, amen, sa mga VIPs po natin, amen, mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po kayo ni Jesus, mga kapatid. Amen. Yung mga nag-invite sa inyo, mahal nila si Jesus, amen, at dahil mahal din po nila kayo, kayo po ay kanilang naanyayahan para, amen, marinig po ninyo ang mensahe ng Panginoon. Praise the Lord. Pwede ba nating palapitin ang mga bisita sa harap? Pagpe-pray po natin sila. Yung mga VIPs po natin. Tumayo po tayo, mga kapatid. Yung mga nag-invite, sige, pakidala sila dito sa harap. Amen. At nais po namin kayong ipag-pray. Sige po, harap lang po kayo sa akin. Harap po kayo sa akin dito. Yan. Sige, yung mga nag-invite, sige, amen, kasama kayong magpe-pray sa mga kapatiran nandyan. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Sa oras na ito, narinig po ninyo ang mensahe ng Panginoon. Sinasabi po ng salita ng Diyos, kung inyo pong makikita uli at inyo po itong mapagbubulay-bulayan, siya po yung tinapay ng buhay. Siya po yung liwanag ng sanglibutan. Siya po yung pintuan na kapag pumasok po tayo sa pintuang ito ay maliligtas tayo. At ang sabi po, siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya yung puno ng ubas, siya yung mabuting pastor, at siya po ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Kaya kung tatanggapin natin si Jesus sa puso natin, papapasukin natin si Jesus sa puso natin, may gagawin pong Panginoon sa inyo. Praise God. Hallelujah. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa loob. Kaya kung ang kalooban po natin ay isusuko natin sa Panginoon, magte-take over po siya sa buhay ninyo. As long na hindi po tayo nagsusuko ng ating buhay, hindi po niya pakikialaman ang buhay ninyo. Pero kapag sinuko nyo na ang buhay ninyo, si Jesus po ay magte-take over. Parang sasakyan po. Kapag hindi po kayo ang naroon sa driver's seat, amen, at binakante nyo yan, at inanyayahan nyo na si Jesus ang siyang uupo sa manubela, no, siya po ang magpapatakbo ng buhay ninyo. Gusto po ninyo yon? Si Jesus po ang magpapatakbo ng buhay ninyo. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede pong ipikit natin mata natin. At kung maaari po, yung nagsusuko kay Jesus ay nagtataas po ng kamay. Pwede po ba nating taas ang ating kamay? Ganyan po, kahit ganyan lang po. Basta maitaas po natin ang ating dalawang kamay. Mas maganda po, totally surrender po tayo. Praise God. Hallelujah. At sa oras na ito, kami po ay mananalangin sa inyo ng paghipo ng Diyos na sa oras na ito, hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan nyo sa buhay. Hindi ko po alam kung ano po ang pangangailangan nyo. Pero naniniwala ko, nalalaman po ng Diyos ang anumang pinagdadaanan nyo sa mga oras na ito. At tanging si Jesus lang ang pwede pong tumugon sa anumang bagay po na pangangailangan o suliranin na kailangan nyong matugunan. Only Jesus can answer all your question sa buhay ninyo. Praise God. Sige po, pikit lang po tayo.
Praise God. At sa oras na ito, mga kapatid, sa mga VIPs po natin, I want to lead you on a word of prayer. Sundan niyo po yung sasabihin ko, Panginoong Hesus, sa oras na ito, naunawaan ko po ang tunay na buhay ay sa iyo nagmumula. Naunawaan ko po na magiging maliwanag at maaliwalas ang magiging buhay ko kapag ikaw ang siyang tumatanglaw sa akin. Sa oras na ito, Panginoon, sinusuko ko po, sabihin po natin, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Simula sa araw na ito, tulungan mo po ako na makasunod sa iyong layunin para sa aking buhay. Tinatanggap kita, sabihin po natin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataon na narinig ko ang iyong mensahe upang maunawaan ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, let's continue to pray. Our VIPs, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, ay nakapiling po namin ang mga taong ito. Alam ko po, O Diyos, na hindi po ito aksidente kung bakit sila narito at nakarating sa lugar na ito. Pinalano mo ito, Panginoon, upang, hallelujah, marinig nila ang dakilang mensahe ng iyong salita. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Bless mo po, Panginoon, ang mga taong ito. In Jesus' name. Amen. Praise God. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Praise God. Kamayan po natin ang mga kapatid po natin ito. Nagagalak po kami na kapiling po namin kayo at narinig yung mensahe ng salita ng Panginoon. Hindi po nagtatapos dito yung relationship po natin. Yung mga tao pong nag-invite sa inyo, sila po yung mga magpa-follow up sa inyo. May mga cell po tayo doon. So attend po kayo doon para mas lalo po tayong ma-develop